Si Celine ay isang matapang at mabait na kapitan ng hukbo na lumaban sa iba't ibang uri ng digmaan. Ngunit palagi na lamang namamatay ang mga kaibigan niya sa laban, kaya't unti-unti siyang naubos at nagiging mag-isa. Dahil dito, nakatagpo si Celine ng isang batang lalaki na tinatadyakan ng mga salbaheng tao at tinanong niya ang mga ito na tigilan na ang pananakit. Ngunit hinamon siya ng mga magnanakaw gamit ang kanilang mga kutsilyo hanggang sa pinagtulungan siya ni Celine ng isang napakabait na pagkakasuntok na nagpatumba sa kanila. Tinala ni Celine ang batang lalaki sa ospital kung saan nakilala niya si Nurse Moleon at agad siyang nahulog sa mga mata ng babae. Wala siyang nakitang tulad ni Moleon sa buong buhay niya. Subalit, inisip ni Moleon na si Celine ang nanakit sa batang lalaki, ngunit iginiit ni Celine na hindi siya ang gumawa nito. Hinabol siya ni Celine habang tatangkang tumawag ni Moleon sa pulisya at pinawi ang kanyang telepono na parang isang ninja. Sinabi ni Celine sa kanya na siya ay isang sundalo at ipinakita ang kanyang ID. Ngunit dahil sa hindi pa rin paniniwala ni Moleon, ipinakita ni Celine ang video ng pagligtas niya sa bata. Humingi ng paumanhin si Moleon, ngunit bigla na lang naramdaman ni Celine ang sakit sa kanyang tiyan at nalaman nilang dumudugo ang kanyang sugat. Inalagaan siya ni Moleon na may pagmamahal at tinanong kung natatakot siya kapag nasa labanan. Sumagot si Celine ng oo. Ngunit sinabi niyang wala na siyang takot ngayon na nandiyan siya kasama si Moleon. Inamin ni Celine na maganda siya at nagpapatibay ng kanyang katawan upang mapasaya si Moleon. Pinuntahan ni Celine si Moleon araw-araw at sa huli tinanggap ni Moleon ang alok ni Celine na makipag-date. Naglagay siya ng lipstick para halikan si Celine, ngunit natuklasan ni Celine na sumabog na ang digmaan at tinawag siya para sa isang misyon sa harapan. Sinabi ni Celine na mamimiss niya si Moleon at umalis gamit ang helicopter. Ngunit matapos ang ilang linggo, bumalik siya sa mga bisig ni Moleon at nagkaroon sila ng isa pang date sa sinehan. Gayunpaman, kailangan na naman niyang bumalik sa digmaan at ito ay nagdudang kalungkutan kay Moleon. Lalong nalungkot si Moleon nang malaman niyang nakuha ng isang katrabaho ang posisyon na matagal na niyang inaasam. Sa ospital, nakipagkita si Moleon kay Celine at sinabi niyang babalik siya sa digmaan. Pagod na pagod, sinabi niyang hindi na niya nais makita si Celine at nagdesisyon silang maghiwalay. Pumalik si Celine sa hukbo, malayo sa kanyang minamahal, at habang iyon, inabuso ng kanyang boss si Moleon, sinabi nitong gusto siyang makipagkita, ngunit nang pumunta siya sa bahay nito, natuklasan niyang ito ay isang patibong. Sinabi ng kanyang boss na nais siyang halikan, ngunit dahil sa galit, pinagbabatok niya ito. Bilang ganti, ipinadala siya ng kanyang boss sa isang misyon sa digmaan bilang leader ng isang medical na team. Pagdating doon, nagulat siya nang makita si Celine. Hindi makapaniwala si Moleon at tumaas ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Ngunit pinili ni Celine na huwag pansinin si Moleon at tumaan ng walang salita. Ngunit nang mahulog ang jersey ni Moleon, kinuha ito ni Celine na may pag-aalaga. Ngunit patuloy pa rin siyang malamig at parang hindi nila kailanman naranasan ang pagmamahal. Tinala ni Celine si Moleon at ang iba pa sa kanilang barracks, kung saan sinabi niyang delikado ang lugar at kailangan nilang mag-ingat. Nahiya si Celine na makipag-usap kay Moleon, kaya't umiiwas siya sa kanya. Habang sinusubukang tawagan ni Moleon ang kanyang ina, napunta siya sa isang zonang pinagbabawal at aksidenteng nakatapak sa isang landmine. Sinabi ni Celine sa kanya na huwag gumalaw o mamamatay siya. Nagalit si Moleon sa kanya at sinabi niyang huwag siyang kausapin. Nang magtangkang mag-apologize si Celine, nahulog si Moleon at nagtama ang kanilang mga mata na puno ng pagnanasa at pagmamahal. Sinabi ni Celine ng landline ay hindi aktibo, kaya't nainis si Moleon at sinabing huwag siyang kausapin muli. Kinabukasan, nakita ni Moleon si Celine na nakikihalubilo sa mga sundalo na nag-ehersisyo ng walang shirt at dahil doon, naging sobrang seloso si Celine. Pinagsabihan siya ni Moleon na umalis, ngunit pinilit ni Celine na papuntahin ang mga sundalo pabalik sa barracks. Nagsimula na ang misyon ni Moleon sa medisina at kailangan niyang kumuha ng dugo mula sa mga sundalo. Lahat sila ay nagboluntaryo dahil naniniwala silang maganda siya. Ngunit pinili ni Moleon si Celine upang kunan ng dugo na naging sanhi upang magtawanan ang mga kasamahan ni Celine dahil natatakot siya sa karayom. Matapos nito, pinadala si Celine sa isang mapanganib na misyon kung saan may isang lalaki na nagtangkang barilin siya.
Subalit, kinuha ni Celine ang kanyang baril at pinatumba ito. Bumalik si Celine sa base at si Moleon ay nag-aalala kung siya ay nasaktan. Pinayuhan siya ni Celine na hindi siya nasugatan at nagulat siya sa kabutihan ni Moleon. Nang maghanap ng wifi si Moleon, pinilit siya ni Celine na samahan siya upang makahanap ng signal sa pinakamalapit na bayan. Nagpatawa si Celine at sinabi ni Moleon na hindi siya interesado sa kanya at gusto niyang magbukas ng sarili niyang klinika pagbalik mula sa digmaan. Nakuha ni Moleon ang wifi at habang pauwi, nagdala si Celine ng sorpresa para sa kanya. Tinatanong siya ni Moleon tungkol sa buhay pag-ibig ni Celine at sinabi niyang bakit siya interesado kung may kasintahan siya. Bigla na lang natapilok si Celine at tila nagkakaroon sila ng pagkakataon na maghalikan, ngunit malamig si Moleon at sinabi niyang hindi siya interesado kung may kasintahan si Celine o wala. Tinala siya ni Celine sa isang liblib na beach at sinabi niyang magiging kanilang sikreto ang lugar na iyon. Tanong ni Moleon kung nahulog na ba siya sa pag-ibig at sumagot si Celine na may isang babae na minahal niya noon, ngunit siya ay nasa nakaraan na at ang kasalukuyan niyang buhay sa tabi ni Moleon ay mas mahalaga. Ngunit kailangan niyang bumalik sa kanyang kampo dahil tinamaan ang pangulo ng ibang bansa at siya ay nasa malubhang kalagayan. Pinilit ni Moleon siyang operahan, ngunit pinigilan siya ng mga bodyguard ng Pangulo. Sinabi ng mga boss ni Celine na hindi siya pwedeng mag-operate dahil kung mamamatay ang Pangulo, sisihin nila ang Korea at magkakaroon ng malupit na epekto sa kapayapaan sa buong mundo. Naging magulo ang sitwasyon, ngunit nang itutok ang mga armas sa minamahal niyang si Moleon, pinagtanggol siya ni Celine at sinabi niyang siya ang pinakamagaling na doktor sa buong mundo. Habang nagsisimula na ang operasyon, pinigilan sila ng mga boss ni Celine, ngunit hindi pinansin ni Celine. Habang ang operasyon ay naging komplikado at malapit ng mamatay. Sa huli, nakaya ni Moleon na iligtas si Celine, ngunit nahulog ang lahat ng sisi sa kanya, kaya't pinarusahan siya ng hindi pagsunod sa utos at ipinasok sa bilangguan. Tinanong ni Moleon ang lahat kung nasaan si Celine, ngunit walang gustong magsabi. Dahil dito, desperado siyang hinanap siya hanggang sa makita siya sa pamamagitan ng isang maliit na butas sa pader. Nang marinig ang boses ni Celine, nagbalik ang buhay sa kanyang mga mata. Sinabi ni Celine na kung mamamatay siya ngayon, magiging masaya siyang minahal siya. Naghiwalay sila at iniwan ni Moleon ang lugar na may pusong mabigat. Ngunit bigla, inutusan ng presidente na palayain si Celine. Pumunta ang mga kaibigan ni Celine sa isang welcome party para sa kanya. At nang malaman ito ni Moleon, tumakbo siya papunta kay Celine upang muling makita ang kanyang ngiti. Ngunit dumating siya na may matinding passion, kaya't inisip ng mga tao na sila ay magkasintahan. Tinangka ni Moleon na magpanggap na hindi ito nangyari, ngunit tinala siya ni Celine sa isang lihim na lugar kung saan sinabi niyang natutuwa siya na makita siya muli. Nagtaas siya ng mga kamay sa kahiyan at nagkaroon sila ng pag-aaway. Subalit, dumating ang presidente na kanilang niligtas at nagpasalamat sa kanila para sa buhay na kanilang iniligtas. Binigyan pa sila ng isang gintong card na maaring gamitin sa kahit anong layunin at nagpasya si Celine na gamitin ito upang kumuha ng kotse. Sinabi niyang mayroon silang 2 oras upang magkaroon ng date bago sila muling hanapin. Sinabi ni Moleon na ayaw niyang magkaroon ng date, ngunit sinabi ni Celine na napakaganda niya kapag siya ay ngumiti at nagiging mahiyain. Nang biglang tawagin si Celine, tumungo siya sa libing ng kanyang kaibigang namatay sa labanan. Kinagabihan, tinanong ni Moleon si Celine tungkol sa kanyang kaibigan, ngunit pinili niyang hindi magsalita dahil sa sakit. Sa mga sumunod na araw, nalungkot si Celine at pinarusahan siya ng hindi pagsunod sa kanyang boss. Hindi ito tinanggap ni Moleon at hinarap ang opisyal, ngunit pinakiusapan ni Celine ang kanyang boss at sinabi na huwag siyang ipagtanggol dahil lalo lang lumalala ang sitwasyon. Tinamaan si Moleon at sinabi niyang hindi na siya mag-aalala para sa kanya. Naghiwalay sila ng magkasama at nagalit. Ngunit nang bumalik sila sa kampo, nagkita sila habang pareho nilang hinahanap ang alak upang matakpan ang kanilang sakit. Sinabi ni Moleon na matagal na siyang may pantasya tungkol sa mga lalaking may uniforme at inilarawan ni Celine na mas mainit pa siya kaysa sa ilalim ng isang panadero. Nagtulungan sila at nagbigay si Celine ng isang matamis na halik na nagpatibay sa kanilang ugnayan. Ngunit si Moleon ay tumakas, hindi alam kung ano ang gagawin.
Kinabukasan, tumulong ang isang nurse kay Celine, ngunit sinabi ni Molion na huwag siyang tawagin. Dumating si Celine at nahirapan si Molion sa kung paano siya kikilos, sapagkat tuwing nakikita siya, naalala niya ang halik nila. Nagdesisyon silang magsama at magsaliksik ng isang sakit sa isang kalapit na bayan. Matapos ang kanilang misyon, kumain sila ng magkasama sa isang bar, kung saan ang isang waitress ay nagtalaga kay Celine, na nagdulot ng selos kay Molion. Nagkunwari si Celine na hindi niya kilala ang waitress, ngunit pagkatapos ay pinaghinalaan niyang sinusundan sila. Upang protektahan si Molion, ipinag-utos ni Celine na magpunta siya sa kotse. Doon nila nakita si Kang, isang dating kaibigan ni Celine, na nakipaglaban sa mga maton. Nang magbunot sila ng armas, narinig ni Molion ang isang putok. Pagkatapos, dumating si David, isang kapitan ng hukbo na siyang may kagagawan ng pagkamatay ng kanyang kaibigan, at tinulig sa ito ni Celine. Napag-alaman na nagbago na si David at ngayon ay kabilang sa mga kalaban. Ngunit nakatakas si Celine mula sa kanya. Habang bumabalik si Molion sa kotse, tinawagan niya si Celine, ngunit nagkaroon ng aksidente at natagilid sa isang bangin. Nagsimula si Molion humingi ng tulong kay Celine at tinawagan ang kanyang ina upang sabihin na mahal niya ito. Nang malapit na siyang mahulog, dumating si Celine at iniligtas siya. Ngunit si Molion ay sobrang nerbiyos, kaya't sinabi ni Celine sa kanya na tumingin sa kanyang mga mata upang magkakalma. Nang makuha siya ni Celine mula sa sasakyan, hindi siya makahinga, kaya pinilit niyang gawan siya ng CPR. Nabuhay si Molion at nagpasalamat kay Celine dahil sa kanyang pagsasakripisyo. Inalala ni Celine na ipinangako niyang ipagtanggol siya laban sa lahat ng bala sa mundo. Nung mawala ang mga ilaw, hindi nila alintana dahil nagmamahalan sila sa dilim. Nag-spend sila ng oras ng magkasama at lalong nagmahalan. Ngunit dumating si Sonyu, ang dating kasintahan ni Celine, at ngayon ay magkaibigan na sila. Subalit, tinukso ni Sonyu si Molion na nagiging sanhi ng inggit at selos kay Molion. Pinigilan niya ito at umalis. Nang magtangkang makipag-usap si Celine kay Molion, hindi ito pinansin ni Molion. Inamin ni Celine na hindi na niya iniintindi si Sonyu at magkaayos sila. Ngunit, nalaman ni Molion na magkakaroon si Celine ng delikadong misyon at hindi niya kayang tanggapin ito. Nagpapaalam siya kay Celine sa pamamagitan ng walkie-talkie, ngunit bago ito magsabi ng pagmamahal, tinakot siya ng takot sa pagtanggi. Naghiwalay sila. Ngunit kinabukasan, nagsisi si Molion at hinanap si Celine. Ngunit sinabi sa kanya na iba na umalis na siya. Nang bumalik siya sa barko, napuno siya ng kagalakan habang naalala ang mga magagandang sandali nilang magkasama. May tumawag kay Celine upang kausapin si Molion, ngunit mas pinili ni Celine na huwag na lamang. Sinabi ni Molion na hindi siya ang kasintahan ni Celine. Maya-maya, sinabi kay Molion na babalik sila sa Korea, ngunit nagkaroon ng isang matinding lindol na tumumba sa isang proyekto. Pumunta ang hukbo ni Celine upang magtulungan, kaya't nagdesisyon si Molion na huwag sumakay sa eroplano at bumalik upang hanapin si Celine. Habang ang lahat ay gumuho, nagpatuloy si Molion sa pagtulong sa lahat ng tao, hindi alintana ang kanilang lahi at estado sa buhay. Makalipas ang 2 araw ng pagod, natagpuan niya si Celine at tinulungan siya nitong magtali ng sapatos. Nang makita ang sugat sa kanyang bukong-bukong, nagmakaawa siya kay Molion na huwag mag-alala at sinabi niyang hindi niya kayang mabuhay nang wala siya. Bananoy, makikita nila ang 2 lalaki na nahulog sa ilalim ng mga guho at natuklasan nila na kung tutulungan nilang iligtas ang isa, mamamatay ang isa pa dahil magkakabit sila. Sinabi ni Jin na kailangan niyang magdesisyon at ipinilit ito ng kanilang leader. Ngunit bigla na lang, nahulog ang isang bato ng isang kable ang magdudulot ng kuryente. Pinutas ni Jin ang kable gamit ang isang bala, at sinabi ni Celine na nagtitiwala siya sa kanyang desisyon. Nagdesisyon si Molion na tulungan ang lalaking may 3 anak at iniligtas ang buhay nito. Si Celine ay nagdamdam at naghanap ng kanlungan kay Molion na umiiyak dahil sa trauma. Nalaman ni Celine na siya'y nasaktan, kaya tinahi ni Molion ang balikat niya at sinabi na masaya siya na kasama siya. Ipinahayag ni Celine na ang mga oras na magkasama sila ay napakahalaga at bawat sandali ay iniisip niya siya. Ngunit ngayon na magkasama sila, muling nagniningning ang kanyang buhay. Matapos ang lindol, nalungkot ang mga sundalo kaya't nagdesisyon si Molion na pataasin ang kanilang moral sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng musika.
Hindi niya alam na ang inilagay niyang audio ay ang kanyang pag-amin ng pagmamahal kay si Yin noong araw na muntik na siyang mamatay. Tumawa si Yin, ngunit agad itong pinatay ni Mo Leon ang mobile. Pinursige ni Yin siya ng may pagmamahal at sinabi ni Mo Leon na biro lamang ito. Ngunit sinabi ni Yin na napakaganda niya kapag galit at hinawakan ang kanyang kamay, humingi ng tawad at nagmakaawang itigil ang pagtanggi. Nagpahayag si Mo Leon ng takot na mahalin ang isang tao na maaring mamatay at hindi na bumalik sa kanyang mga bisig. Ngunit sinabi ni Yin na mas dapat siyang matakot na hindi magkasama sa tao na tunay niyang minamahal. Tumibok ang kanilang mga puso, ngunit pagkatapos ay pinilit silang magkasama sa isang sasakyan at bigla nilang tinamaan ang isang minang landmine at nagkaroon ng aksidente. Tiniyak ni Yin na ligtas ang kanyang minamahal at pinatanggal ang minang iyon. Habang binabaybay nila ang daan, tinanong ni Mo Leon kung kailan siya magiging matapang na magpakita ng mas higit pang pag-ibig. Sinabi ni Yin na nais niyang magtagal kasama siya, kaya't nagbigay sila ng isang matamis na halik sa ilalim ng araw. Nang dumating ang gabi, nahulog ang kanilang hiya at hindi nila alam kung paano sasabihin na nais nilang magkasama sa pagtulog. Nagkaroon ng isang sniper na nag-target kay Mo Leon, ngunit si Yin pala ang siyang nagmamasid sa kanya dahil gusto niyang makita siya palagi. Dumating ang kanilang komandante at mukhang may mahalagang misyon, ngunit ang tunay na dahilan ay para tanungin si Yin kung bakit ayaw niyang magpakasal kay Sonyu, ang anak ng komandante. Sinabi ni Yin na mahal niya ang ibang babae at ipinaliwanag ni Sonyu na siya ay umiibig kay Dayun, ang pinakamatalik na kaibigan ni Yin. Tinanggap ng ama ni Sonyu ang kanilang pagmamahalan, ngunit may kondisyon na kailangan iwan ni Dayun ang pagiging sundalo. Habang si Mo Leon ay nagtataka kung bakit hindi gusto ni Yin si Sonyu, sinagot siya ni Yin na hindi mahalaga ang pera kung pagmamahal lang ang pag-uusapan. Nagpunta sila sa isang malapit na bayan kung saan may nakahawang sakit. Dito, nakatagpo si Mo Leon ng isang lalaking nagngangalang David na may masasamang intensyon. Tumayo si Yin sa harap ni Mo Leon upang protektahan siya at tinanong siya ni David kung siya ang kanyang kasintahan. Ngunit hindi sumagot si Yin. Dito nila nalaman na si David ay naghahanap ng mga diamante na ninakaw ng isang lalaki at si David ang nag-secure sa lalaki. Pinahirapan siya ng ilang araw. Tumulong si Yin at ang kanyang grupo upang iligtas ang lalaki at dalhin siya sa ospital. Ngunit nang mag-operate si Mo Leon, nalaman nilang may sakit pala siyang nakakahawa. Sa paglipas ng mga pangyayari, si Mo Leon ay natatakot na isang araw ay mawalan siya ng pagmamahal ni Yin, kaya't pinili niyang putulin ang relasyon upang hindi magdusa. Ngunit nagkakasundo sila muli at nagyakap bilang pagpapakita ng kanilang pagmamahal. Sa kalaunan, bumalik si Mo Leon sa Korea. Ngunit nagtrabaho sa parehong ospital dahil wala siyang sapat na pera upang magbukas ng sariling klinika. Nang bumalik si Yin sa kanyang bayan at hindi siya sinalubong ni Mo Leon, nalungkot ito at uminom kasama si Dayun. Lasing si Yin at sinabi kay Mo Leon na nais niyang maging kasintahan siya. Dinala siya ni Mo Leon na lasing at pinilit siyang matulog sa sofa. Ngunit narinig ang ingay na naging handa si Yin sa anumang laban. Ngunit nagulat siya nang malaman na ang ingay ay mula sa ina ni Mo Leon. Habang may gunfight at pinuksan ang pinto ng ambulansya, natuklasan nila na halos patay na si Yin at humihingi ng tulong para mabuhay. Nakita natin na ang mga kalalakihang ito ang nagpaputok kay Yin at nung tamaan siya, ang tanging naisip niya ay ang makita muli ang ngiti ni Mo Leon. Nang sumunod, tumigil ang puso ni Yin at piniga ni Mo Leon ang kanyang dibdib ng buong lakas upang buhayin siya. Bumangon si Yin at natuwa si Mo Leon nang marinig ang kanyang matamis na tinig. Ngunit bigla na lang, isang lalaki ang nagbanta na papatayin ng isang babae kung hindi siya papayagang umalis. Siya ang parehong lalaki na umatak kay Yin, ngunit pinakalma siya ni Yin at naging magkaibigan sila. Nalaman nilang inilatag ang isang patibong para sa kanila. Pagkatapos, nakabawi si Yin at nagpasalamat kay Mo Leon dahil sa pagsagip sa kanyang buhay. Kaya't natulog silang magkasama, niyayakap ang isa't isa upang hindi na maghiwalay. Kinabukasan, dinala ni Mo Leon si Yin sa wheelchair, ngunit bigla itong lumipad at nahulog. Nag-alala si Mo Leon tungkol sa wheelchair dahil mahal ito, ngunit nagalit si Yin dahil hindi siya inaalala ni Mo Leon. Sinabi ni Mo Leon na maliligo siya, ngunit sinabi ni Yin na nais niyang maligo kasama siya.
Nahiya si Moleon, ngunit nang bumisita si Celine sa kanyang bahay, nagsimula silang magkasama at nagpasya na mamuhay ng magkasama. Hinaplos ni Celine ang kanyang pisngi ng may pagmamahal at palalim ng palalim ang kanilang pagmamahalan. Ngunit bigla na lang, sinabi kay Celine na may huling misyon siyang dapat tapusin sa ibang bansa. Pumunta siya sa ospital ni Moleon at sinabi niyang kailangan niyang umalis na ilang buwan. Malungkot si Moleon, ngunit nagtitiwala siyang babalik siya sa kanyang tabi. Nagyakap silang magkasama at umalis si Celine patungong digmaan na may takot na hindi na muling makikita si Moleon, na hindi na maririnig ang tawa ni Moleon, ni mararamdaman ang kanyang balat. Lumipas ang panahon at hindi sumasagot si Celine sa mga mensahe ni Moleon, kaya't mas lalo siyang nag-aalala. Samantala, nasa digmaan si Celine at sugatan siya, tinatamaan ng bala sa lahat ng direksyon at may sumabog pang bomba. Walang nakakaalam kung buhay pa siya, kaya't nagpadala ng isang rescue team. Ngunit hindi nila nahanap ang mga katawan, kaya't iniisip nilang patay na sila. Sinabi ng isang kapitan kay Moleon na patay na si Celine, kaya't nagsimula siyang umiyak at binigay ang huling liham na isinulat ni Celine para sa kanya kung sakaling mamatay siya sa labanan. Sa liham, humingi ng tawad si Celine kay Moleon dahil hindi niya nagawang mahalin siya habang buhay at magkaanak. Ngunit sinabi niyang ang makasama siya ay ang pinakamalaking pagpapala sa kanyang buhay. Inalaman din ni Sonyu na si Dayun ay patay, kaya't nagdusa sila sa sobrang lungkot. Pagamat sinubukan ni Moleon na magpatuloy sa kanyang buhay, gumaling ng mga pasyente, nahirapan siya sa bawat araw. Isipin na lang ni Moleon na si Celine ay nasa bahay niya, ngunit agad niyang nalamang mali pala siya at ang kanyang puso ay huminto. Lumipas ang isang taon at pumalik si Moleon sa bansang pinagmulan ni Celine upang parangalan ang kanyang kamatayan. Gumawa siya ng libingan para kay Celine at naglagay ng mga bulaklak. Ngunit bigla, nakita niyang lumalapit si Celine mula sa malayo. Tumakbo sila patungo sa isa't isa at nagyakap. Hindi makapaniwala si Moleon na buhay pa siya at sinabi ni Celine na siya'y tin-abduct sa digmaan, pinarusahan, at noong akala niya'y malapit na siyang mamatay, ang lalaki na tinulungan ni Moleon sa ospital ang tumulong sa kanyang pagtakas at iniligtas siya. Dahil dito, isang taon siyang na-trap, ngunit ngayon ay masaya siya na magkasama silang muli ni Moleon. Tinanong ni Moleon kung babalik pa ba si Celine sa hukbo dahil hindi niya kayang tiisin kung mawala siyang muli. Ngunit alam ni Celine na passion niya ang maglingkod sa hukbo at kailangang matutunan ni Moleon na tanggapin ito. Nagpunta sila sa pangisdaan at natulog sa isang tent, kung saan sinabi ni Celine na siya'y giniginaw, kaya't lumapit si Moleon upang magpainit, ngunit hindi pinayagan siyang halikan. Maya-maya, sinabi ni Celine na pupunta siya sa isang lihim na misyon, ngunit natagpuan sila ng isang grupo ng mga babae na nagbigay ng isang espesyal na sayaw at sila'y natuwa. Nang matuklasan ito, nagselos si Celine at pinasag ang bote. Nang makauwi, pinatamaan siya ni Moleon gamit ang unan, ngunit sinabi ni Celine na itinaas siya bilang komandante upang makapiling pa siya ng mas matagal. Bagamat wala ng digmaan, tinutulungan ni Celine ang lahat ng nangangailangan at pinati si Moleon na naging isang kilalang doktor at may sariling TV show para tulungan ang mga may sakit. Nagpatuloy sila sa kanilang buhay bilang magkasintahan at kahit na magkasalungat paminsan-minsan, patuloy ang pagmamahalan nila. Pinaulanan ni Moleon ng tubig si Celine, ngunit pagkatapos ay tinakpan siya ng jacket dahil ayaw niyang makita siya ng ibang babae. Sinabi ni Celine na ang tanging babae para sa kanya ay siya. Bumalik sila sa kanilang sikretong lugar, kung saan sila nagbukas ng kanilang mga puso at nagtakbuhan na may pagmamahal. Dumaan ang isang shooting star at sinabi ni Moleon kay Celine na humiling ng isang bagay. Ngunit sinabi ni Celine na wala siyang kailangang hilingin o kahit pituin dahil siya ang tunay na kinang sa kanyang buhay. Kaya't sinabi ni Celine na mahal siya at nagpalitan sila ng isang matinding halik na nagpapatahimik sa mga digmaan ng kanilang mga kaluluwa at nagpapalakas ng apoy ng kanilang mga puso. Dahil sa kanilang pagmamahalan, pinatunayan nila na walang digmaan sa mundo ang makakapigil sa liwanag na hatid ng dalawang taong nagmamahalan.